Malakas na sigaw ng bata at nilagpasan si Athena. Napaawang na naman siya nang makita niyang kay Conrad nakayakap ang kanyang anak at tinawag pa na Papa ang sundalo. "Takte, kaninong anak to?" Naguguluhang wika ni Conrad sa sarili. Nagpalingalinga pa nga siya hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Athena. "Papa! Papa! You're here!" Tumalon-talon pa na wika ng bata. "Hindi akong tatay mo, bata," wika ni Conrad rito at kumalas sa yakap, pero nagulat pa siya lalo nang may nakasunod namang dalawa pa at niyakap din siya. Takti naman, wala pa siyang anak. Baka anong isipin ni Athena at ma-turn off pa sa kanya ang babae. "Hindi ko sila anak." Mahinang wika niya nang lumapit sa kanila ang babaeng sundalo. "Papa, I miss you!" Cute na wika ng batang babae, nakamukha pa ng dalawang batang lalaki. Mukhang triplets ang mga ito. "Malamang, paano mo magiging anak ang mga anak ko?" Sarkastikong wika ni Athena na nagpagulat kay Conrad. Bakit nga ba tinatawag si Conrad na ama ng triplets? At sino nga kaya talaga ang tunay na ama ng mga ito? Simulan natin ang kwento. "Dapa!" sabi ni Conrad. "Ambush! Naambush tayo!" sabi naman ng isang sundalo na si Sebastian. "Cover each other!" Malakas na sigaw ni Conrad sa mga kasama habang naglilipara na ang bala sa direksyon nila. "Pucha! Gusto ko pang umuwi sa misis ko! Aba!" Nailing na lang si Conrad dahil ganito naman talaga ang buhay ng isang sundalo. Nasa hukay na ang kanilang isang paa. "Gusto ko pang maghanap ng jowa!" Tugon naman ni Sebastian. "Gusto ko bang kumain ng bulalo? Kaya ayusin niyo riyan! Walang mamamatay!" sabi ng isa nilang kasamahan na si Miguel. "Protektahan yung isa't isa!" Seryoso na lang ni Conrad na wika habang nakikipagpalitan sila ng putok sa kabilang grupo. Isang linggo na silang na-assign sa Maguindanao upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar, ngunit kaagad silang sinubok ng mga bandidong grupong galit sa gobyerno. "Sir, ayos lang ba kayo?" Mahinang wika ni Sebastian habang nagtatago sila sa likuran ng malalaking puno. Napatango na lang si Conrad habang nakatingin sa ibang mga kasama na nakabulagtana at wala ng mga buhay. "Wisit!" asik ni Conrad. "Ganyan talaga ang buhay, Sir Conrad. Hindi natin mapoprotektahan ang bawat isa. Depende na lang kay San Pedro kung sinong una niyang kukunin sa atin." Mahinang tapik naman ni Miguel sa likuran ni Conrad. "Ako ang chief in command niyo, pero wala akong nagawa para sa kanila." Umiiling na sambit ni Conrad habang tinitingnan ang wala ng buhay na mga sundalo. "Kung alam lang natin malalagasan tayo ngayon, hindi natin itutuloy ang operasyon." Hingal na wika ni Art. Ilang minuto lamang ang palitan ng putok, ngunit 5 na sa mga tropa ni Conrad ang nalagas at masakit ito para sa kanya dahil kung meron lamang siyang magagawa ay ililigtas niya ang mga kasamahan. "Tara na, Conrad," sabi ni Seb. Ito ang sinumpaan nilang tungkulin at mahirap man nagampanan ang kinuha nilang responsibilidad, ngunit para sa bayan at sa mga taong kailangan na kanilang tulong ay handa silang mag-alay ng buhay. Mahirap maging isang sundalo, ngunit mas mahirap at masakit para sa isang sundalo ang mawalan ng isang tropa. Samantala ay busangot naman si Athena dahil sa utos ng kanyang ama na general. Ipapadala ba naman siya sa Maguindanao? "Tay naman, okay na ako rito sa opisina. Baka mamatay lang ako ron." Reklamo ni Athena sa ama, ngunit seryoso lang itong tumingin sa kanya. "Sundalo ka rin. Akong general kaya akong masusunod dito." Ani Arturo kay Athena. "Tay naman kasi, marunong nga ako sa bakbakan pero ayaw ko ron. Pagpapawisan lang ako palagi. Walang aircon doon, panigurado."
Reklamo ni Athena, pangmuli na malakas na ikinabuntong hininga ni Arturo. Tigil-tigilan mo muna ang kaartihan mo, Athena. Kailangan ng mga sundalo ron. At isa pa, doktor ka rin. Higit na mas kailangan ka sa Maguindanao. Dagdag na wika ng ama ni Athena. Paano kapag namatay ako ron, tay? Nakasimangot si Athena ngayong padyak sa kaliwang paa. Alam kong kaya mong protektahan ng iyong sarili. At isa pa, naroon ang kapatid mo. Sinabi ko na kay Art na bantayan ka. Wika ni Mr. Arturo at walang lingon-lingon na iniwan siya sa kanyang opisina. Umuwi si Athena sa bahay nila na hindi maitsura ang muka, ngunit kaagad nagbago ang kanyang reaksyon nang sinalubong siya ng 3 makukulit na bata. Mama! Sabi naman ni Ace. Ay nako, tingnan niyo yung mga mukha niyo. Ano na naman bang pinagagagawa niyong 3 ha? Mama, Lola bake a cake for us, Mama. Sabi naman ni Axer. Nailing na lang si Athena dahil sa Inglesero niyang anak. Mama, may nanligaw po sa akin sa school kanina. Kaso nireject ko kasi sabi mo bawal pa akong mag-boyfriend, di ba? Sabi pa ni Avayer, hilaw siyang napangiti dahil sa sinabi ni Ava. Kasi nga, Ava tot, dapat si Mama munang magka-boyfriend bago ikaw. Suwestyon pa ng isa. Napakamot na lang si Athena sa batok dahil sa mga anak. 5 taong gulang na ang mga ito at aminin man niya o hindi ay talagang hindi niya kilala ang ama ng triplets. Basta ang clue lang niya, ang sundalo ring ito dahil noong minsang may event ang buong kasundaluhan ng Pilipinas ay may naka one-night churva nga siya at sa dami ba naman ng sundalo sa buong Pilipinas ay hindi na niya matukoy kung sino yon, lalo pat lasing siya ng mga panahong yon. Nga pala sir, darating ngayon ang kapatid ko. Susunduin ko lang sana sa airport. Paalam ni Art kay Conrad. Tumango naman siya kaagad dahil itinawag na nga ng mas nakatataas na may mga bagong darating na iba pang batalyon na makakasama nila. Siguradong si Raulo rin yung kapatid mo, Corpus. Natatawang sabi pa ng ani Seb pero tinaas lang ng huli ang gitna nitong daliri. Gusto mo ba nakasama? Sasamahan ka ni Elazar? Tanong ni Mr. Conrad. Wag na ako sir, kaya niya na sarili niya. Malaki na yan. Sagot ni Seb at basta na lang umalis. Malakas na lang na napabuntong hininga si Athena nang makalapag na ang eroplanong sinasakyan sa airport. Ngayon lamang siya na-assign sa ganito kalayong lugar at sobrang mapanganib pa. Yun nga'y binili na niya ang mga anak sa mga magulang kasi maniwala man siya o hindi, walang kasiguraduhan kung makakauwi ba siyang buhay lalo pa at nasa red zone siya. Hoy Corpus, bawal magdala ng babae rito ah. Lagot ka kay commander niyan. Malakas na wika ni Miguel nang makita nito ang kararating lang na si Art kasama si Athena. Hoy Art, may asawa ka na sa Manila ah. Galit na asik naman ni Sebastian. Lihim na lang na natatawa si Athena dahil hindi alam ng mga ito na magkapatid silang dalawa. Anong nangyayari rito? Tanong ni Conrad. Nang marinig niya ang ingay sa labas ng tent ay nilabas niya kaagad at nakita niya nga si Corpus na may daladalang babae. Akala ko ba kapatid nitong hayop na ito ang kukunin sa airport? Tanong niya pa sa sarili. Sir! May dalang babaeng hinayupak. Galit na paratang ni Miguel. Doon lang natuon ang atensyon ni Conrad sa mukha ng babae. Maganda ito, sexy, at higit sa lahat may mapuputing mga balat na animoy isang maharlika at kay ganda ng kulay ng mga mata nito. Kulay berde lang naman, habang ang buhok ay tila kinulayan na lamang ng pula. Akala ko ba kapatid mong susunduin mo si airport, Corpus? Ang alam ko'y hindi itong asawa mo. Nakataas ang kilay ni Conrad habang pinapasadahan ng tingin ang babae. Talaga bang dito ako matutulog sa tent, Art? Wala man lang aircon? Narinig ni Athena namang nagtikhiman ang 3 sundalo. Wow! De aircon pala yung babae mo, Corpus.
Sana naman sinabi mo kaagad sa kanya na nasa gitna tayo ng gera. Sarcastic pa na wika ni Sebastian. Kilala na ni Athena ang mga ito dahil madalas naman kasing mag-send ang kuya niya ng mga litrato ng kasama, kaya lang ay hindi siya pamilyar sa lalaking kanina pa nag-aaral ng tingin sa kanya. Mga ogag, kapatid ko yan. Malakas na wika ni Art na ikinatahimik naman ng mga ito. Kita niyang lumaki ang mga mata ng sundalo sa kanyang harapan. Hanep pare, ang arte ng kapatid mo. Wala ba kayong bahay sa Maynila at dinala mo siya rito? Sarkastikong tanong pa ni Miguel pero malakas lang itong sinampal ni Art sa batok. Oh Bob, sundalo rin yan tsaka doktor. Isa siya sa pinadala ng general dito. Mas natahimik naman ang lahat na lihim na ikinatawa ni Athena. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Tanong ni Sebastian. Kasalanan ko bang nag-conclude kaagad kayo? Sagot naman ni Art. Ipakilala mo kami, hinayupak na to. Asik na naman ni Miguel. Kilala ko na kayo. Ikaw si Miguel at siya naman si Sebastian. Turo ni Athena sa dalawang lalaki. Wow, si sir. Turo ni Seb kay Conrad na nanahimik lang sa gilid. Sir? Nakataas na kilay ng babae kaya nagtikhima naman ang ibang sundalo. Si Sir Conrad, ang chief in command natin. Si Athena sir, kapatid ko. Pagpapakilala ni Art. Mahinang tumango si Athena sa lalaking nasa harapan at wala nang iba pang sinabi. Dalhin mo nga yung maleta ko sa loob, Art. Matutulog ako. Nakakapagod kaya ang biyahe. Maldita at maarteng wika ni Athena na ikinanguso naman ng mga lalaki. Gabi na at nasa harapan sila ng bonfire. Tahimik ang lahat nang binasag na lamang bigla ni Sebastian ang katahimikan. Tukneneng mo, Corpus. Napakaarte na kapatid mo. Sundalo ba talaga yun? Busangot na tanong ni Sebastian. Oo nga, ganun lang talaga yun. Pero mabait din naman yun minsan. Sagot ni Art kay Sebastian. Wow, mabait minsan. Hanep. Reklamo pa ni Miguel. Sana'y magampanan niya ng maayos ng kanyang tungkulin. At huwag pairali ng kaartehan. Nasa gitna tayo ng gera. Anumang oras ay maaring may magpaputok sa atin. Seryosong wika ni Conrad. Huwag ka mag-alala, Sir Conrad. Magaling yun sa bakbakan. Maarte nga lang. Wika ni Art. Masama ang mag-usap patungkol sa taong wala sa inyong harapan, ah. Ngisi ni Athena sabay upo sa gitna ni Conrad ng isang sundalong hindi niya pa kilala. We're not talking behind your back. Sagot naman ni Conrad pero sarkastikong ngumisi lang si Athena. Mama mo, not talking behind my back? Tch! Maldita namang sagot ni Athena sa chief in commander nila at narinig na naman niya ang tikhiman ng mga sundalo. Sinasabi ko lang na sana ilugar mong kaartihan mo, Miss Corpus. Alam mo ang sitwasyon natin ngayon. Ani Conrad. Maarte, Maguindanao. Ayan, nailugar ko na ba? Sarcastic na tanong ni Athena na kaagad namang ikinatawa ng iba pang mga sundalo. Yun nga lang, tumahimik kaagad nang tumikhim si Conrad, the chief commander. Hindi ka naman siguro bobo para hindi maintindihan ang instructions ko, hindi ba? Nagpantig ang tainga ni Athena sa narinig at mahina siyang tumawa. Valedictorian ako since elementary. Tanong mo pa sa kuya ko. Turo niya pa kay Art at hilaw lang itong ngumisi kay Conrad at nag-thumbs up. Wala akong pakialam sa achievements mo. Ang sa akin lang ay seryosohin mo trabaho mo. Maging professional ka at gamitin mong pinag-aralan mo. Gusto na lang talagang bigwasan ni Athena ang commander nila. Mabuti na lang at kaya niya pang pigilan ang inis. Sir, copy that, sir. Sir, yes, sir. Saludo ni Athena rito, sabay irap. Agad naman siyang bumalik sa kanyang tent at baka masampulan niya lang ang asungot na commander nila. Gwapo sana, pasok sa panlasa niya, yun nga lang ay titimang-timang at parang galit yata sa kanya.
Mabuti na lang talaga at may signal ang lugar kaya tumawag siya sa triplets bago matulog. Kumusta na kayo riyan? Inaalagaan niyo ba si Avatot? Tanong ni Athena sa anak. Yes, ma'am! Snappy salute naman ni Ace na mahina niyang ikinahagik-gik. Mabuti na lang at may sarili siyang tent. Don't worry, Mama. We have our eyes on Ava. No one can harm her. Seryosong wika naman ni Axer. Nakakadugo talaga sa ilong makipag-usap sa anak niyang ito. Axer, huwag ka mag-English nga kapag kausap si Mama. Dumudugo ilong ko sa'yo eh. Reklamo pa ni Athena sa anak. Mama naman, alam ko naman na you're smart eh. Kamot-kamot sa ulo na wika ni Axer na ikinangiti niya na lang. I miss you three. Big time. Mahinang wika ni Athena sa kabilang linya. Namiss ka rin namin, Mama. Kaya dapat pag uwi mo rito, may papa na kami, ha? Ani Ace na ikinataas naman ng kilay na dahil kulit na kulit ang mga ito na magkaroon na siya ng nobyo. Ngunit bilang isang independent na babae na kayang-kayang ipagtanggol ang sarili niya ay wala na siyang balak maghanap ng lalaking sakit sa ulo. Sapat na ang mga anak niya. Total naman ay noon pa niya balak na hindi mag-asawa. Shh! Tigil-tigilan niyo ako, okay? Hindi ako magkakajowa rito. Wala namang gwapo rito eh. Wika ni Athena sa mga anak pero umiling lang ang mga ito na animoy hindi kumbinsido. I saw the picture Tito Art sent us. There are lots of pogi kaya riyan. Yung guy na nasa left side mo, Mama, I like him to be my papa. Mahabang wika ni Axer kaya kaagad niyang hinanap ang picture na sinasabi ng anak niya at lumaki ang mata niya nang si Conrad ang tinutukoy ng bata. Nako, kiss. Sama kaya ugali nun. Nakasimangot na wika ni Athena na sumbong ng dalawa niyang anak pero ngisi lang ang nakikita niya sa mga ito. Parang crush mo siya, Ma. Ano? Panunukso pa ni Ace. Sus, kung kani-kanino nyo na lang ako binabagay. Matulog na nga kayo at wag nang maglaro ng online game. Gabing-gabi na. Paalam ni Athena sa mga anak. Lalabas sana ulit si Athena para magpahangin ngunit napalundag siya sa gulat nang bumulaga sa kanya pagbukas niya pa lang ng tent ang commander nila. Takte! Bakit ka nariyan? Asik ni Athena sa lalaki. Masama na kung masama, maldita na kung maldita, pero inis na inis talaga siya kay Conrad. Ang lakas kasi ng boses mo. Marami ng tulog. Tch, masungit naman na asik ni Conrad. Oh, tapos? Taas na kilay na tanong ni Athena sabay bangga sa balikat ni Conrad. Naiinis na ngayon si Conrad sa inaasta ng kapatid ni Art kaya hindi na siya nakapagpigil at malakas niyang hinawakan ang kamay ng babaeng sundalo kaya napatigil ito. Ako ang chief commander mo, kaya makinig ka sa sinasabi ko. Seryosong banta ni Conrad rito habang mahigpit na hinahawakan pa rin ang palapulsuhan ng babae. Kaya nga, bitaw, malamig na utos ni Athena. Hinaklit niya ang kamay niya ngunit mariin ang pagkakahawak ni Conrad kaya wala siyang nagawa at sinuntok sa ilong ang lalaki dahilan para dumugo ang ilong nito. Pasensya na sir, galit kasi ako sa mga nananakit sa akin. Nakangising saad ni Athena at tiningnan ng mariin si Conrad at iniwan na. Kinabukasan niyan ay nagkagulo naman kaya napabalikwas kaagad ng bangon si Athena. Yun pala'y may lagnat lang si Conrad tapos ito namang mga sundalo niya dinaig pang mga nanay na nag-aalala para sa anak nila. Lagnat lang naman. Gamutin mo na! Bakit nakatunganga ka lang? Asik ni Sebastian kaya mahigpit na inirapan ni Athena ang lalaki. Lagnat lang naman, hindi naman yan mamamatay. Ani Athena sabay check kay Conrad. Mukhang mataas nga ang lagnat nito. Napaatras naman si Athena nang humarap sa kanya si Conrad at pulang-pula ang ilong nito. Anong ginagawa mo rito? Asik ni Conrad. Gagamutin ka? Pabalang na sagot ni Athena.
Alam mo bang kasalanan mo kung bakit ako nilalagnat ngayon, ha? Ani Conrad. Ay, edi sorry naman sir. Ito na oh, gagamutin ka na. Naiinis na sagot ni Athena. Naawa pa siya sa laki ng ilong ngayon ng lalaki pero hindi niya mapigilan ang matawa. Pinagtatawanan mo ba ako, Corpus? Naiinis na tanong ni Conrad. Pilit namang tinitikom ni Athena ang bibig, ngunit talagang kumakawala ang tawa niya. Kaya malakas na natawa siya sabay turo sa ilong ng lalaki. Takting ilong yan, parang si Shrek. Malakas na tawa ni Athena. Corpus! Asik ni Conrad at tinakpan ang ilong niya pero napahiyaw lang siya sa sakit. Amin na nga, parang timang. Irap ni Athena habang nakangisi. Hinawakan niya ang panga ni Conrad na sobrang likot. Dinaig pa bata. Masakit. Asik ni Conrad. Takte, parang bata. Di ka nga takot sa bala? Asik ni Athena rito, sabay lagay ng yelo sa ilong ni Conrad. Kung hindi mo lang ako sinuntok kagabi, sana hindi ako nilagnat. Kasalanan mo to. Sabi pa ni Conrad. Sorry na nga, di ba? Ani Athena. Bakit parang ikaw pa ngayon ang galit, ha? Nakataas na kilay na tanong ni Conrad. Nagsorry na nga. Sabi pang muli ni Athena. Ayoko na sorry. Gusto ko halik. Seryosong usal ni Conrad. Munti ka na naman siyang masuntok ng babae. Mabuti na lang at nahawakan niya ang kamay ni Athena. Ang sakit pa naman manuntok ng babaeng ito. Feeling close ka na sa akin ngayon, Conrad ha? Crush mo ko no? Kindat-kindat pa ni Athena. Crush? Ano ko, bata? Nakasimangot na sagot ni Conrad nang inisihan lang ni Athena. Malay ko. Kibit balikat na sagot naman ni Athena. Asa ka. Pagsusungit pa ni Conrad pero may kung ano talaga sa kanya na nagsasabing nakita na niya noon ang babae. Hindi niya lang maalala. Di hindi. Feeling mo naman, di ka naman papasa sa taste ng mga anak ko. Irap ni Athena sa commander nila. Kahit ang totoo ay tinutokso pa nga siya ng mga anak niya kay Conrad nang makita ng mga ito ang picture ng sundalo. May anak ka na? Parang nagulat pa si Conrad sa sinabi nito kahit na may naikwento na ni Art na may triplets na nga ang kabatid nito. Bakit? Hindi halata no? Ang sexy ko kasi. Kindat pa ni Athena sa sundalo na ikinailing na lang ni Conrad. Ganoon ang araw-araw nila Athena at Conrad. Daig pa nila ang aso at pusa na hindi magkasundo-sundo. Aning-aning kasi si Conrad at palaging galit kay Athena. Ganoon din naman ang nararamdaman ng babae at ipinapakita nila ito sa isa't isa. Wala pa rin namang pinagbago ang nangyayari sa Maguindanao. Madalas pa ring magkaputukan at magulo pa rin. Kailan ba kasi tayo babalik sa syudad? Ang init-init naman dito. Nakasimangot na reklamo ni Athena habang tinatanggal ang uniforme niya. May damit naman siya pang loob kaya ayos lang. Ibalik mo ang uniform mo, Corpus. Malamig na namang wika ng commander nila. Mainit sir. Mamaya na. Kita mo namang nagpapahinga pa tayo eh. Sagot pa ni Athena. Kaninang madaling araw kasi ay minamanmanan nila ang isang bundok. Medyo malayo sa kanilang kampo dahil may nakapagsabi na rito raw ang kuta ng mga rebelde. Pero mukhang matagal nang iniwan ang lugar. Ibabalik mo o ako magsusuot niyan sa'yo? Seryosong wika ni Conrad na ikinatikim naman ng mga kasamahan nila. Feeling jowa. Irap ni Athena kay Conrad at basta na lang sinuot pabalik ang uniforme. Maarte na kung maarte pero ayaw niya talagang pagpawisan. Lumayo siya ng ilang dipa sa mga kasama ngunit nagulat siya nang abutan siya ni Conrad ng maliit na electric fan. Ayan na, huwag ka nang maarte. Umupo malapit si Conrad kay Athena. Bakit may ganyan ka? Curious na tanong ni Athena sa commander nila pero umiwas lang ito ng tingin sa kanya. Sabi kasi ni Art na OA ka talaga. Nakakaya naman sa iyong pagpawisan.
Ani Conrad. Che, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, maligo. Dahil naglalagkit na ako. Ira pa ni Athena sa commander nila. Bakit ba kasi nagsundalo pa siya ganito ang katangian niya? Well, dahil lang naman sa tatay niya. Gusto kasi ng ama ni Athena na maging sundalo rin siya at kahit hindi sabihin ng matanda ay alam ng babae na disappointed ito sa kanya dahil nabuntis siya at hindi niya man lang kilala ang ama ng kanyang mga anak. Bukas pa tayo uuwi. Magtiis ka, Corpus. Parang paligo lang Sabi pa ni Conrad. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Naiinis na tinulak ni Athena ang lalaki pero hindi man lang ito natinag. Bagkus ay ngumisi lang ito. Sus, sa gwapo kong to. Ayaw mo pang mapalapit sa akin? Malaki ang ngisi na wika ni Conrad na nagpang-abot ng 2 kilay ni Athena. Hambog, feeling pogi, mukha namang tubol. Shrek! Bulyaw pa ni Athena rito at umalis na naman sa harapan ni Conrad na malakas lang na natawa. Kung ako si Shrek, ikaw naman si Fiona, ganun. Malakas na sigaw ni Conrad na ikinatahimik ng lahat na ikinatawa ng malakas. Pakyo ka, sir! Mga 1,000,000! Bulyaw ni Athena at umupo malapit sa kapatid. Susuntukin ko yung commander nyo para lagnatin ulit kung ano-ano pinagsasabi. Mahinang bulong ni Athena sa kapatid pero tinawanan lang siya ni Art. Crush mo, no? Tanong pa ni Art. Mama mo. Ano ko, kuya? Grade 1? Naiinis na wika ni Athena sa kapatid. Ewan ba niya kung bakit palagi na lang silang tinutukso ni Conrad sa isa't isa magkaaway nga sila. Halos 1 oras din silang nagpahinga hanggang sa muli na naman silang maglakad sa kung saan. Ito ang pinakaayaw ni Athena, ang magserbisyo bilang isang sundalo at sa field i-assign dahil hindi niya talaga feel ang pagpawisan at ang maglakad ng malayo. May ilog sa kabila. Ron tayo dumaan para makaligo man lang kayo. Sabi ni Conrad habang seryoso silang naglalakad. Tila natahimik naman ang lahat kaya isa-isang tiningnan ni Athena ang mga kasama. Parang hindi makapaniwala ang mga ito sa sinabi ng commander nila. Ano kaya ang masama roon? Mabuti nga yun nang makaligo sila. Wow! First time mo kaming papaliguin habang nasa mission, sir Parang aning na tanong ni Seb at ngiti-ngiting tumingin kay Athena. Hulog ka talaga ng langit sa amin, Athena. Ani pa ni Miguel at bahagyang inakbayan ang babaeng sundalo. Kung ako sa'yo, boy, tanggalin mo yung kamay mo sa balikat ng kapatid ko. Gusto mo pang masikatan ng araw, hindi ba? Malakas namang tinampal ni Art ang kamay ng lalaki mula sa balikat ni Athena at tumingin ito kay Conrad. Yan ang gusto ko kay Sir Conrad. Gwapo na, mabait pa. Wika pa ng isang sundalo pero parang pambobola lang naman yon. Para namang laking bagay nun. Maglakad na nga kayo't baka makita pa tayo ng kabilang kampo. Ayoko pa namang masayang ang bala ko. Inis na wika ni Athena sa mga kasama at nauna nang maglakad sa mga ito. Yun lang, wala man lang thank you. Naiiling na wika ni Seb at mahinang tinapik si Conrad. Sinundan niya na lang ng tingin si Athena. Ang tapang talaga ng babaeng ito. Ani pa ng kanyang isipan. Independent na independent si Athena at ang hirap-hirap amuhin. Naiiling na lang si Conrad sa kanyang iniisip. Ewan ba niya kung kailan nagsimula pero laman talaga ng kanyang isipan ang babaeng sundalo ilang araw na rin. Something inside him says that she's the one. Ewan niya na lang talaga. Amin na, ako na magdadala niyan. Kinuha ni Conrad ang bag ng babae. Bigat na bigat kasi ang mukha nito. Ako na, kaya ko naman yan. Kuha pabalik ni Athena pero inilayo na ito ni Conrad at bahagyang pinitik ang noo ng dalaga. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Mahinahong wika ng commander pero tanging irap lang ng babae ang natanggap niya.
Mabilis na lumipas ang isang buwan at matatapos na sana ni Athena ang trabaho sa Maguindanao, ngunit yun nga lang ay i-assign na naman daw ulit sila sa isang liblib na lugar dito. Ngunit bibigyan lang din sila ng 2 linggo upang makabalik sa kani-kanilang pamilya. Paano yan, sir? Hindi mo na makikita ang babes mo. Wika pa ni Sebastian na mukhang tanga. Bibig mo, Seb, pasmado. Irap ni Athena kay Sebastian. Aminin na kasing mamimiss ninyo ang isa't isa. Ani pa ni Miguel pero binaliwala na lang yon ni Athena. Samantala, mahina namang sinuntok ni Conrad sa braso ang 2 sundalo. Papa! Malakas na sigaw ng bata at nilagpasan si Athena. Napaawang na naman siya nang makita niyang kay Conrad na kayakap ang kanyang anak at tinawag pa na papa ang sundalo. Takti, kaninong anak to? Naguguluhang wika ni Conrad sa sarili. Nagpalingalinga pa nga siya hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Athena. Papa! Papa! You're here! Tumalon-talon pa na wika ng bata. Hindi akong tatay mo, bata. Wika ni Conrad rito at kumalas sa yakap pero nagulat pa siya lalo nang may nakasunod namang 2 pa at niyakap din siya. Takte naman, wala pa siyang anak. Baka anong isipin ni Athena at ma-turn off pa sa kanya ang babae. Hindi ko sila anak. Mahinang wika niya nang lumapit sa kanila ang babaeng sundalo. Papa, I miss you! Cute na wika ng batang babae na kamukha pa ng 2 batang lalaki. Mukhang triplets ang mga ito. Malamang, paano mo magiging anak ang mga anak ko? Sarkastikong wika ni Athena na nagpagulat kay Conrad. Hi sir, I am Axer. He is Ace and she's Ava. We proclaim ourselves as your children. Istrikto na sabi ni Axer na nagpanganga na lang kay Athena. Hoy! Anong pinagagawa niyo? Aba? Galit na nagmarsya si Athena papunta sa kanyang mga anak. Anak mo? Nagulat naman si Conrad pero mas nakakagulat yatang tawagin siyang papa ng mga ito. Hindi naman siya ang tatay. No, ikaw ang papa namin, sir. Malakas ang kutob ko na ikaw talagang tunay namin na papa. Tsaka pasado ka naman. Pinag-aralan pa siya ng batang babae at tumangu-tangu pa. Wow lang ha, hindi niyo man lang ako niyakap. Mas inuna niyo pa ang lalaking yan, di niyo naman yan kilala. Tila nagtatampo pang wika ni Athena sa mga anak nito. Kasi nga mama, siya ang papa namin. Ani pa ng batang babae na nagpatampal kay Athena sa sarili niyang noo dahil hindi niya talaga alam ang trip ng mga anak niya. Hindi nyo nga siya tatay, ano ba naman yan? Hindi ako papatol sa ganyang muka, aba naman. Reklamo ni Athena at kinuha ang mga anak. Gwapo naman siya, mama. Hindi ba siya yung kasamahan mong sundalo? Lumaki ang mata niya dahil first time niyang narinig ang anak na nagsalita ng Tagalog na straight. Siya yung sinasabi ni Tito Pogs na may crush kay mama. Malakas na wika ni Ace na napasapo na lang ng noo ang babae. Commander namin yan. Yung masungit. Bulong ni Athena sa anak pero humagikik lang ito. Hindi kaya mama. Loko, kinakarga niya ako. Proud na wika ni Avatot habang nasa bisig ni Conrad. Ibaba mo yung anak ko ah. Masamang tiningnan ni Athena si Conrad pero talagang nilagpasan lang siya ng lalaki. Mama, feeling ko talaga siyang tatay namin. Mahina pang wika ni Ace habang hawak ang kamay niya at nakasunod sila kay Avatot at kay Conrad. Ano ka ba naman? Feeling mo lang yon anak. Ginulo niya pa ang buhok ni Ace. I think so too. We look alike kaya mama. Ani pa ni Axel habang tinuturo ang naglalakad na si Conrad. Gusto na lang talagang kutusan ni Athena ang triplets dahil mas pinipili pa ng mga ito na sumakay sa kotse na naghihintay sa sundalo kaysa sa kotse na sundo niya. Sumakay ka na. Baritonong wika pa ng lalaki. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko.
Galit na asik ni Athena kay Conrad. Lalo pa at prente nang nakaupo sa loob ng sasakyan ang triplets. Sabihin mo yan sa mga anak mo, Athena. Kalmadong ngisi ni Conrad. Kayong tatlo, bumaba na kayo riyan. Magagalit na ako. Seryosong wika ni Athena sa mga anak pero tila wala namang narinig ang mga ito. Buong biyahe na nakasimangot ang babaeng sundalo dahil sa aliw na aliw ang kanyang mga anak sa pagkikipag-usap kay Conrad na animoy kilalang kilala ng triplets ang lalaki. Yes! Ikaw na pong papa namin ha! Wala na po yung bawian! Masiglang wika ni Ace na animoy nanalo sa loto ang kanyang anak. I promise na we will be a good child for you po. Hindi ba, Mama? Sabi pa ni Eva. Ewan ko sa inyong tatlo. Hindi nyo naman yan tatay. Sagot ni Athena sa mga anak. We hereby proclaim that he is now our father, whether you like it or not, Mama. Ani pa ni Axel na ikinangusulang ni Athena. Ano na? Boto ka na bang maging tatay ako ng mga anak mo, Athena? Kindat-kindat pa nga ng asungot na si Conrad. Che! Singhal ni Athena. Daddy material naman ako eh. Kindat pa ni Conrad. Ay, may kumpletong pamilya na kami. Nakangiting wika ni Eva na nagpaseryoso lalo kay Athena. For years, pinuno niya ng pagmamahal ang mga anak para hindi nito hanapin ang ama nila. Ngunit sa narinig niya kay Eva ay they longed for a father's love na hindi niya mabigay-bigay at nasasaktan siya sa salitang yon. Napaglaruan pa nga siya ng tadhana dahil kapitbahay lang pala nila ang lalaki. Isang pader lang ang pagitan nila kaya lubos ang tuwa ng triplets nang malaman ng mga ito na pwedeng-pwede nilang bisitahin si Conrad. Magandang umaga, Mama! Ngiting-ngiti ng bungi na bata. Bakit nakapagtulog ka pa? Malilate ka na anak. Ready na ang mga kuya mo. Nag-aalala na tanong ni Athena rito pero humagikgik lang ito. Wala po akong pasok today, Mama. Pupunta po ako sa bahay ni Papa. Paalam pa ni Eva na ikinabuga na lang ng hangin ni Athena. Hindi pwede. Seryosong wika ni Athena at nilagpasan si Eva. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na niya ang pagpalahaw ng iyak nito. Binalikan niya sa pwesto ang anak na nakayuko lang sa gilid. Hahawakan niya sana ito nang tumunog ang kanilang doorbell. Tandaan na may tao sa labas. Ako na lang pong lalabas, Mama. Mahinang wika ni Eva. Sinundan na lang niya si Eva ngunit ganoon na lang siyang napatampal sa kanyang noo nang makita niyang niyayakap na ni Conrad ang kanyang anak. Mama! Mama! Nandito si Papa! Excited na sigaw ni Eva na animoy ilang dekada na hindi nito nakita si Conrad. Magandang umaga, Athena. Matamis na ngumiti sa kanya si Conrad. Walang maganda sa umaga kung ikaw lang din na makikita ko. Irap naman ni Athena sa lalaki. Always po kayong magandang umaga ko dahil complete na ulit tayo. Ani pa ni Eva na ewan ba ng babaeng sundalo kung bakit tila may kumudlit na sakit sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ng anak. Kung kaya lamang kasi niyang ibigay sa mga anak ang kumpletong pamilya, ay bakit hindi? Ngunit mahirap yung mangyari dahil hindi niya naman kasi kilala ang ama ng mga ito. Pwede kayang pumasok? Ani Conrad. Yes, Papa! Welcome na welcome po kayo sa bahay namin. Malaki ang ngiti na kinaladkad ni Eva si Conrad kaya wala nang nagawa si Athena kung hindi sundan ang dalawa. Papa! Good morning po! Nagtakbuhan namang palapit kay Conrad ang dalawang batang lalaki nang makita siya nitong nakaupo sa sala. Ihahatid ko na kayo? Ginulo ni Conrad ang buhok ni Ace at Axer. Mabilis na tumango ang dalawang bata pero isang matalim na tikim ang narinig nila mula kay Athena sa likuran nila. Ihatid daw kami ni Papa, Mama! Excited na sabi ni Axer. Ako maghahatid sa inyo.
Pumunta na kayo sa kotse. Malamig na wika ni Athena. Pumasok na kayo sa kotse. Huwag na matigas ang ulo mo, Athena. Lihim na natuwa si Conrad dahil sa busangot na mukha ng babae. Paano ba naman kasi ay pumutok ang gulong ng kotse nito? Sama ko sa inyo Maliit na wika ni Eva at sumunod nang pumasok sa kotse ni Conrad. Kumikindat-kindat pang lalaki kay Athena. Nahatid na nila sa paaralan ang dalawang bata at ewan ba ni Athena nang minsan pang humirit si Eva na pumunta umano sila sa park. Huwag na anak, may trabaho pa yan. Turo ni Athena kay Conrad. It's okay. Hindi pa naman tayo bumabalik sa serbisyo, hindi ba? Tanong ni Conrad habang ang mga matay nakafocus sa kalsada. Yay! Maligayang indak ni Eva. Huwag mong sanayin sa presensya ng mga anak ko, Conrad. Sabi ni Athena kay Conrad habang tinatanaw si Eva na nasa duyan. Bakit? Masaya naman sila. Sagot pa ni Conrad. Ngayon, oo. Pero alam kong hindi ka nila makakasama habang buhay. At ayaw kong masaktan ng mga anak ko. Sagot naman ni Athena. Hindi naman ako aalis, Athena. Mahinahong wika ni Conrad. Nothing in this world is permanent. Ani Athena. Di gawin nating permanente. Seryosong usal ni Conrad. Stop joking around, Conrad. Hindi nakakatuwa. Naiinis, iniwan ni Athena ang lalaki. Pwede nila akong maging tatay. Hanggang kailan nila gusto. Seryoso ko. Ani Conrad. Natigilan ang babae at hinarap muli ang commander nilang aning-aning. Buwang ka ba? Inis na ngayong asik ni Athena. Mabubuwang pa lang. Wala sa hulog na sagot ni Conrad kaya umusok na naman ang ilong ni Athena. 2 weeks lang ang ibinigay sa kanila para magpahinga ngunit tila ayaw na ni Conrad na umalis ng Maynila lalo pa at nagiging close na niya masyado ang triplets. Baliw ba siya kapag nasabi niya sa lahat na meron siyang nararamdaman na lukso ng dugo sa mga bata? Parang ang pakiramdam niya ay anak niya ang mga anak ni Athena. Mama! Mama! Don't look back yet! Malakas na sigaw ni Eva habang pinapatalikod siya. Ano naman ba itong trip mo, Avatot? Tanong ni Athena sa anak pero mahina lang na humahagik-gik ang bata. Basta, talikod ka lang muna. Excited na wika ng anak hanggang sa wala na siyang narinig na ingay. Nasa opisina siya at ewan niya paano napunta ang anak niya rito. Eva? Ani Athena at unti-unting humarap. Nagulat siya nang 3 lalaki ang nasa kanyang harapan habang daladala ang malalaking bouquet ng bulaklak. Happy Mother's Day, Mama! Nakangiting wika ni Ace at ibinigay sa kanya ang preskong bulaklak. Mahal na mahal ka namin, Mama. Ikaw ang nag-iisang daigdig namin. Nahihirapan pang wika ni Axer ng Tagalog kaya napapaluha na siya. Akala ko ba may lakad kayo? Papaiyak ng wika ng babae. Nakita niya na papalapit sa kanya si Conrad habang may dala ring bouquet ng bulaklak kaya hindi niya mapigilan ang kaba sa kanyang puso. Hey, nakangiting saad ni Conrad. Nililigawan mo ko? Mataray na tanong pa ni Athena. Bakit? Magpapaligaw ka ba? Balik naman ni Conrad. Ay! Panunukso pa ni Eva sa gilid. Happy Mother's Day sa ina ng mga anak ko. Ngising-ngisi na sabi ni Conrad na nagpataas ng kilay ni Athena. Anak ko lang, huwag kang feeling. Ira pa ni Athena sa lalaking malakas na natawa at inakbayan siya. Baka pwede kang i-date ngayon, madam. Akbay sa kanya ni Conrad. Marami akong trabaho. Huwag kang ano? Ira pa ni Athena. Then, hayaan mo kaming makasama ka ngayong araw. Kindat ni Conrad at talagang umupo na katabi ang mga bata sa loob ng kanyang opisina. Mga anak ko lang gusto kong makasama ha. Hindi ka kasama. Saad pa ni Athena.
Whether you like it or not, kasama ako. Baby mo nga ako, di ba? Inismiran na lang ni Athena ang lalaki dahil para na itong buwang. You know what, Papa? I really like to be a doctor when I grow up like Mama. Ani Axer. Ako, gusto ko maging sundalo para palagi ko kayong kasama ni Mama at Papa. Ani pa ni Ace at nakatutok lang si Athena sa computer habang nakikinig sa tatlo na nag-uusap sa kanyang harapan. Well, can I just be your princess? Ayoko pagpawisan eh. Kibit balikat at maarteng wika ni Ava na malakas na ikinahalagpak ng tawa ni Conrad. Si Ava pala ang nakamana sa pagiging OA ng ina nito. I remember someone. Pagpaparinig ni Conrad na ikinatikim naman ni Athena. I remember Mama, ayaw niya ring pagpawisan. Sabi pa ni Axer na muli na namang ikinatawa ni Conrad. Huwag niyo na nga akong pag-usapan. Nasa harapan niyo lang ako saad ni Athena sa mga ito. Pinag-uusapan po talaga yung magaganda, Mama. Kindat naman ni Ava. Pero gusto ko ring makapag-save ng mga kapwa ko people. So I'm planning na maging superhero na lang. Kibit balikat na sabi pa ni Ava. There's no such thing as superhero, Avatot. Supalpal ni Axer sa kapatid. No kaya, si Mama at Papa nga superhero, di ba? Ani pa ng batang makulit. Pero may profession sila, like soldier, doctor, or something else. Paliwanag pa ni Ace sa kapatid. Gusto ko na lang maging pulis. I have a crush na pulis po kaya, Papa. He's very gwapo rin like you po. Sagot ni Ava at napatikim namang bahagya si Athena dahil kilala niya ang sinasabi ng anak. Oh, Uncle Fen, he mixed liga with Mama before, Papa. Wika naman ni Axer kaya kita niya ang pagsimangot sa mukha ni Conrad. Mas gwapo kaysa sa akin? Nakataas na kilay na tanong ni Conrad. Well, medyo. Bias kasi ako kasi crush ko siya. Ani pa ng bata na animoy, seryoso ang pinagsasasabi. Matanda na yun para sa'yo, Avatot. Wika pa ni Ace. Ano naman ngayon? Crush mo nga si Teacher Lisa eh. Di ba mas matanda siya sa atin? Nakataas na kilay na sabi ni Ava kaya bahagya na lang siyang napailing. Pero lalaki ako. Ani Ace. So stereotypical ha? Ani Ava at inismara ng kapatid. Huwag ninyong hayaan na makapasok ang lalaki yun sa pamilya natin Seryosong wika ni Conrad na animoy nagko-command lang ng mga sundalo. Don't worry, Papa, kasi ako nang bahala sa inyo ni Mama. Kapag nag-retire na kayo sa work, I can provide for everyone, including Ava's princess treatment. Wika pa ng Ingleserong si Axer. Copy that, Commander! Sabay na wika ng dalawang batang lalaki at sumaludo pa talaga. Copy that pa kayong nalalaman? Ani Athena sa dalawang anak. You know what, Mama? We're just doing this for the whole fam. Hindi ba, Papa? Sabi pa ni Axer. Yes, honey. Protect our family at all cost. Tangong wika ni Conrad. I will work na lang po pala yung malaki ang sweldo para makatulong ako sa mga kids and lolos and lola sa kalsada po. Totoong wika ni Ava na nagpaantig sa puso ni Athena dahil sa kabutihan ng puso ng anak. Oo naman, ako rin syempre. Magtatrabaho kami ni Axer para hindi niyo na kailangang lumayo ni Mama. Ani Ace na nagpabundol ng sakit sa puso ni Athena. Alam niyang hindi siya present palagi sa buhay ng mga anak lalo pa sa kanyang trabaho. Ayan. Proud na proud ako sa inyo. Ani Conrad habang ginugulo ang buhok ng mga bata at niyayakap ang mga ito. Nakatitig lang si Athena sa apat at hindi niya alam ngunit dalangin niyang panghabang buhay na sana na ganito. Dito ka lang palagi sa amin, Papa, ha? Papa ka na namin forever, ha?
Mahinang wika ni Eva habang nakayakap kay Conrad at doon tuluyang pumatak ang luha sa mga mata niya dahil ramdam niya ang pakiusap sa tinig ni Eva. As long as gusto niyo akong kasama, aba naman, sa inyo pa rin ako uuwi. Seryosong sagot ni Conrad kay Eva. Gabi na sila nakauwi galing opisina ni Athena at nagulat na lang siya nang si Conrad ang umasikaso sa gawain sa kusina. Ito ang nagluto ng hapunan nila at ang naglinis sa kusina. Ako na riyan. Mahina niyang wika sa likuran ng lalaki pero bahagya lang siyang nilingon ni Conrad at ngumiti. Araw mo ngayon. Araw ng mga nanay ngayon kaya pahinga ka muna. Ako na bahala sa lahat. Tumangutangu pa talaga ito kaya napaupo na lang siya sa lamesa ng kanyang bahay. Hindi alam ni Athena kung tama na makaramdam siya ng mga paru-paro sa kanyang tiyan habang nakatingin sa likod ni Conrad. Ang pakiramdam na nakikita niya ang lalaki bilang padre de pamilya ay parang kay saya. The kids are hungry na? Seryosong wika ni Conrad ngunit napako lang ang kanyang mga mata sa mukha ng lalaki at hindi niya alam kung bakit. Kumain na sila kanina, hindi ba? Gusto mo ng tulong? I'm okay. I got you today. And hopefully forever. Ha? Hindi niya kasi marinig ang huling sinabi ni Conrad pero ngumitit kumindat lang ang huli. 2 weeks had passed so quickly. Balik serbisyo na naman sila at hindi maiwasan ni Conrad na mamiss ang 3 bata na nagpapabuo ng kanyang araw-araw. Isang buwan na naman silang makikipagsapalaran para sa bayan at sinumpa ang tungkulin. Susunduin sana niya si Athena at sabay na sila ngunit ganoong tagpo na nga lang ang nagpabasag sa kanyang puso habang nakikita niyang malakas na humagulgol si Eva at ayaw na paalisin ang ina. This for us, baby. Babalik naman si Mama, hindi ba? Tapos, nandiyan naman si Mama Lola mo, di ba? Dito ka na lang po, Mama. Huwag na po kayong umalis ni Papa. Umiiyak pa rin ng pakiusap ng bata at nang makita siya'y agad itong tumakbo sa kanya at mahigpit na yumakap sa kanyang bewang. Kinarga niya ang bata at pinatahan. Nakatingin naman sa kanila ang 2 batang lalaki na animoy ang tapang-tapang pero papaiyak na rin. Mabilis lang naman ang 1 buwan. Babalik din naman kami agad ni mama niyo. Hindi ba we're superheroes? Gusto ko normal people na lang kayo. Ayoko na ng superhero na parents. Humihikbi na ngayong sabi ni Eva. Huwag ka nang umiyak, Avatut. Kami bahala sa'yo. Gusto mo ng ice cream? Pagbubudol pa ni Ace sa kapatid pero umiling-iling lang ito at mas nagsusumiksik pa sa leeg ni Conrad. Gusto ko, baby na kapatid, pag-uwi ninyo po. Inosenteng wika ni Eva at tila nabulunan naman si Athena habang lumalaki ang mga mata. Yan lang ba ang gusto mo? Ngising tanong ni Conrad sa anak. Rinig nila ang asik ni Athena kaya napatawa na lang si Conrad. Lilipat kasi sila ngayong araw sa panibagong lugar at masyado yung malayo sa kampo kaya minabuti na lang nilang dalhin ang lahat ng gamit. Nakasunod naman si Athena kay Conrad. Masyadong matikas ang likuran ng lalaki at alam niyang dahil yon sa trabaho nila. Wala pa man din siyang nakitang sundalo na malaki ang bilbil lalo na kapag sa field na assign. Araw-araw ba naman nilang nilalakad ang kabundukan at nagpapatrol. Magpahinga munang lahat. Seryosong wika ni Conrad na nagpatigil kay Athena. Kanina niya pa kasi sana gustong sabihin yon sa lalaki pero nahihiya lang siya at ayaw niya namang maunang pairalin ang kaartehan. Sir, kapag nagpahinga pa tayo ngayon, gagabihin na tayo sa daan. Malayo pang sitio Malayba. Seryosong wika ni Sebastian na nagpalunok kay Athena dahil tama naman ang lalaki. Yun kasi ang destinasyon nila ngayon at kailangan nilang bantayan ang lugar na yon dahil ginugulo umano ng mga rebelde ang mga naninirahan doon. Tara na! Sino bang pagod dito? Hindi ba wala naman?
Naiiling na wika ni Athena pero seryoso lang na nakatingin sa kanya si Conrad kaya iniwas niya kaagad ang mga mata sa direksyon ng lalaki. Tara na! Ani pa Miguel at mahinang tumango si Athena. Pinauna ni Conrad sina Sebastian kaya nga'y nagkakasabay na ngayon ang dalawa. Sabihin mo lang kapag pagod ka na. Pwede naman tayong magpahinga. Akong commander dito. Akong masusunod. Marahang wika ni Conrad sa babae. Kita niya ang pagod sa mukha ni Athena, ngunit ngumiti lang ito ng bahagya. Athlete ako nung elementarya kaya yakang-yaka ko yan. Malakas na wika ni Athena. Just tell me, Athena. Nag-aalala na ngayong wika ni Conrad. Uy, concern. Biro pa ni Athena kay Conrad. Sa buong oras na naglalakad sila ay talagang nakaalalay si Conrad kay Athena na animoy bisita siya ng lalaki. Isa rin naman siyang sundalo at sanay naman si Athena sa ganito. At alam din niyang nasa kanila ang tingin ng mga kasama na animoy nanonood ang mga ito ng romance na drama. Payag ka ba nun paring Art? Mukhang pag-uwi natin, ikakasal ng kapatid mo Ngising-ngisi naman na sabi ni Seb kay Art na ikinatawa lang ng huli. Kung si Commander din lang naman, abay bakit hindi? Natatawang sagot ni Art na ikinangisi naman ni Athena dahil biglang namula ang mukha ni Conrad. Kahit naman kasi bilad sila sa init ng araw, ay mapaghahalataan naman na mistiso itong commander nila dahil sa puti at pino ng kutis nito na animoy araw ay hindi makakatalo. Ay, imbitado ba kami, sir? Tanong pa ng isang sundalo. Invited kayong lahat kapag pinakasalan ako. Ngisi ni Athena. Stop it, Corpus. Ani pa Conrad. Kinikilig ka lang Tukso pa niya rito. Para namang kapag tinanong kita ng kasal ngayon, Corpus, sasagutin mo ko ng oo. Mahinang sagot ni Conrad na nagpatigil talaga kay Athena pero naghiyawan na naman ang mga kasamahan nila dahil narinig pala ng mga ito ang sinabi ng commander. Sasagutin yan, Commander! Tiwala sa sarili lang! Malakas na tapik ni Seb sa balikat ng sundalo na ikinatawa ni Athena. Iba ka rin talaga, Shrek. Biro pa ni Athena sa commander nila. Dumating na rin sila sa wakas sa sitio Malaiba, Maguindanao. Ngunit ganoon na lamang ang kanilang sorpresa nang pagdating nila roon ay sinalubong sila ng mga tao. Maliit lamang ang lugar na meron lamang higit kumulang na 20 pamilya. Para kasi silang isang tribo ang narito at humingi sila ng proteksyon sa gobyerno dahil ginugulo umano sila ng mga rebelde at kinukuha ang mga alaga nilang hayop at sinisira ang kanilang mga pananim at tinatakot pa umano sila kapag hindi sila nagbibigay ng pagkain sa mga ito. Maligayang pagdating sa munti naming lugar. Nakangiting bati sa kanila ng leader. Medyo matanda na rin ang babae at nasa 70 na yata ang edad, kung tama ang kalkulasyon ni Athena sa kanyang isipan. Salamat po. Narito kami dahil sa aming tungkulin. Naway maging payapang inyong lugar sa aming pagdating. Kalmadong wika ni Conrad at hindi alam ni Athena kung bakit napako lang ang kanyang mga mata sa lalaki. Meron kayong kasamang babae? Tila gulat na wika ni Dato Isra, bahagyang ngumiti si Athena. Ako po si Athena, isa rin po akong sundalo at doktor. Pakikipagkamay ni Athena sa matanda. Ang mga kasamahan naman nila ay agad nang lumamon siguro, dala na rin sa gutom. Halos 3 oras ba naman kasi nilang nilakad ang lugar dahil hindi naman madadaanan ng digulong na sasakyan at bundok. Kay ganda mo, iha. Bagay na bagay kayo nitong si Conrad Nakangiting wika ng Datu na ikinatawa naman ng babae dahil namula na naman ang pisngi ni Commander Conrad. Sabi ko nga po sa kanya, Datu, mahinang nilalangi. Naiiling na nakangisi si Athena. Nako iho, simulan mo ng ligawan itong ining na to at baka maunahan ka pa. Kay ganda
Paniguradong maraming kalalakihan ang mabibihag dito. Malakas na natawa si Athena dahil pulang-pula na ngayon si Conrad. "Sir, ligawan mo na raw ako." Bulong ni Athena sa tenga ng commander nila. Ramdam niyang natigilan si Conrad. "Niligawan ka nga, ayaw mo naman." Mahinang bulong ni Conrad sa kanyang tenga. "Bibig mo, Conrad. Sinasabi ko sa'yo, kapag may sinasabi ka pa sa kanila, hindi mo na makikita ang mga anak ko." Pagbabanta pa ni Athena sa lalaking tinamaan na yata ng alak. Di hanapin ko kayo kahit saan pa kayo sa mundo." Sabi ni Conrad. "Tiklop mo yung bibig mo, Conrad, sinasabi ko sa'yo." Inis na wika ni Athena sa commander nila. "Yes, Commander." Ani Conrad, sumenyas pa ito na tila zinizipper ang bibig. "Shit! Nilulusob tayo!" Malakas na sigaw ni Seb kaya agad silang nagkagulo. Masyadong madilim upang makita nila ang isa't isa kaya pulido ang galaw ni Athena habang lumalabas siya sa kanyang tent. Hindi nila alam kung nasaan banda ang kalaban kaya hindi muna sila basta-basta nagpapaputok lalo pa at may mga sibilyan silang kasama. "Siguraduhin ninyong walang masasaktang sibilyan." Seryosong wika ni Conrad habang hinahanap ng kanyang mata sa kabila ng dilim si Athena. Takte at tulog mantika pa naman ang babaeng yon. "Nasa labas na si Athena, sir." Mahinang wika ni Art. Alam siguro nito na hinahanap niya ang kapatid nito. "Wear your night vision goggles and protect each other." Ani Conrad. "Takti! Nag-i-English na si Commander. Kailangan nating mabuhay lahat." Mahinang wika ni Miguel na ikinasiko naman ni Art sa lalaki. Lumapit si Athena sa mga kasama nang maaninag niya ang mga ito. Napakamot na lang sa ulo ang dalaga nang sunod-sunod naman ang putok. Ngunit mabuti na lang at hindi ito papunta sa kanilang direksyon. Napakamot sa ulo si Athena dahil kitang-kita na niya ngayon ang mga kalaban nila dahil sa goggles na suot-suot. Isa siyang sniper at mukhang mapapalaban na naman ang kanyang skills sa malalayong target. "Nasa likuran ninyo ko." Mahinang wika ni Athena sa mga ito habang pumupwesto ng maganda at makita niya ng husto ang galaw ng mga kalaban. "Sa likuran ka lang ni Commander Corpus." Hindi man niya nakikita ang mukha ni Seb dahil nakatalikod ito ngayon pero alam niyang nakangisi na naman ito. "Ayusin niyo nga mga sarili niyo. Hindi ito panahon para sa laro-laro. Mag-focus kayo." Malamig na wika ni Conrad kaya naghatikiman ang lahat. Naiiling na lang si Athena dahil wala talagang pinipiling lugar ang panunukso ng mga ito. Inunahan niyang mga ito at umakyat na sa malapit na puno ng nara. Swak na swak ang kanyang pwesto para pasabugin ang bungo ng mga rebeldeng walang ibang ginawa kung hindi magperwisyo sa lipunan. "Wala man lang good luck kiss dyan, sir. Ayan oh, ang galing ng baby mong umakyat ng puno. Dinaig pa unggoy." Panunukso na naman ni Miguel kahit pa ang lakas na ng putukan na kabilang kampo. Naiinis na tinaas ni Athena ang gitnang daliri kay Miguel. "Ulol, mukha mo unggoy." Inis na singhal ni Athena kay Miguel. "Fudging, concentrate!" Bulyaw ni Conrad kaya natahimik naman ang lahat kasama na si Athena. "Hanapin niyo mga sibilyan. Kung may sugatan man ay dalhin ninyo sa ligtas na lugar." Komando pa ulit ni Conrad sa ibang sundalo. Nakafocus na lang ngayon si Athena sa itaas ng puno habang inisa-isa ang nakikita niyang rebelde. Nagkapalitan na nga ng putok at mas umingay palalo ang paligid dahil sa sigawan ng mga tao rito. Ilang rebelde na rin ang napatumba ni Athena. Yun nga lang ay mukhang natutunugan ng mga kalaban kung nasaan ang kanyang pwesto kaya sa kanya pumupunta ang mga bala. Hindi naman siya bulletproof kaya agad-agad siyang lumukso mula sa puno at naghanap ng panibagong pwesto. "Be careful, Corpus." Malamig na wika ni Conrad nang makita niyang lumukso si Athena sa matayog na puno. Bigla tuloy siyang kinabahan sa ginawa ng babae. "Huwag kang mag-alala riyan, sir. May 10 buhay yan. Daig pa niya ng pusa." Wika ni Art sa kanyang gilid.
Ilang oras din halos tumagal ang bakbakan at papasikat na ngayon ang araw. Kitang-kita na nila ang epekto ng giyera. Halos ang mga nipang bahay na nakatayo sa lugar ay butas-butas na at kahit hindi tanungin ni Athena kung maayos ba ang lahat, ay alam niyang marami ang sugatan sa kanyang mga kasamahan at sa mga sibilyan. Check each other. Nasa tent na ba ang lahat ng sugatan? Kalmadong wika ni Conrad at kitang-kita sa mukha ng lalaki ang pagod dahil sa nangyari. Check mo rin si Corpus, sir. Mukhang pagod na pagod yung baby mo eh. Ngisi ni Sebastian na ikinairap lang ni Athena. Bibig mo, Sebastian, pasmado. Mahinang wika ni Conrad habang iniinda ang daples sa kanyang braso. Samantala, hinahanap naman ni Athena ang kapatid dahil hindi niya ito makita. Nakasalubong pa niya si Conrad pero hindi na niya muna pinansin ang lalaki. Lalagpasan na sana niya ito nang hinaklit siya ng sundalo dahilan para mapaatras siya at mahawakan ang braso nito. Aray! Mahinang daing ni Conrad, dali-daling umayos ng tayo si Athena. Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang makitang natutuyo na ang dugo sa uniforme ng lalaki. May sugat ka? Kinakabahang tanong ni Athena. Umiwas ng tingin si Conrad pero hinila na ng babaeng sundalo ang kanilang commander papunta sa tent ng mga sugatan. Siya lang mag-isa ang doktor na gumagamot sa lahat kaya hindi niya napansin na tinamaan pala ang lalaki. Bakit naman hindi mo sinabi kaagad? Naiinis na tanong ni Athena kay Conrad. Please lang naman, malayo sa bituka. Kalmadong sagot ni Conrad pero mukhang nasasaktan talaga ito. Shit, ang sakit. Namimilipit na wika ni Conrad. Huwag ka kasing malikot, punyemas ka ha. Pinitik niya ang noo ng lalaki ngunit nagulat si Athena nang basta na lang siyang hinatak ni Conrad at hinalikan sa labi. Napagod ako. Kailangan ko ng kispirin. Nakangiting wika ni Conrad na ngayon ay nagpamula sa dalawang pisngi ng babaeng sundalo. Mabilis na tumalikod si Athena at naglakad palayo sa lalaki dahil hindi niya alam ang gagawin. Napabugas siya ng malakas habang nasa labas ng tent at nakatanaw sa ibaba ng bundok na tanging berde na kapaligiran din ang makikita. Madam Commander, hinahanap ka ni Real Commander. May mga sugatan pa raw sa loob na kailangan mong gamutin. Wika ni Seb sa likuran ni Athena. Ilang linggo ang lumipas at naging payapa naman ulit ang sitio Malayba. Yun nga lang ay hindi na naging payapa ang puso ni Athena dahil ramdam na ramdam niya ang pagbilis nito sa tuwing nakikita at nakakatabi niya si Conrad. At hindi niya yon gusto dahil alam niyang nanganganib siyang mahulog. May selebrasyon na nagaganap ngayon sa lugar. Gawa ng kaarawan ngayon ng datu kaya imbitado silang lahat at nagkakasiyahan sa alak na lambanog. Ayun! Lumabas na rin sa wakas ang hinihintay ni Commander! Tila lasing na ngayong wika ni Miguel. Tinulak-tulak naman nila si Conrad na animoy ewan dahil kitang-kita ni Athena na lasing na rin ang lalaki. Come here, little sister! Tabihan mo itong si Commander. Ani pa ni Art na nakangiti at pinaupo siya sa tabi ni Conrad. Tigilan ninyo ako ha. Lasing na kayo. Umuwi na nga kayo sa tent nyo. Naiinis na wika ni Athena sa mga ito. Umuwi na tayo. Lasing na wika ni Conrad at tumayo na ngunit tinamaan nga ito ng alak kaya wala ng lakas. Muntikan pa itong mabuwal. Mabuti na lang nahawakan ni Athena ang balikat nito. Uy, under desire pala itong si Sir eh. Nagtawa na naman ang lahat. Ganon talaga, pag mahal mo pare. Susundin mo para wala nang away. Ani pa ni Zeb. Naiiling na nga lang ang babae sa pinagsasasabi ng mga kasama. Master ko to eh. Di ba Athena? Lasing na nga talaga itong si Conrad dahil nabubuwang na. Naiinis niyang hinatak paalis ang lalaki.
Naghagikika naman ang mga kasamahan nila pero hindi na lang niya pinansin at basta na lang kinuyog paalis sa inuman si Conrad. Hindi mo ba alam, Corpus? Nakrush kita? Mahinang wika ng lasing na commander nila. Ano ka, bata? Galit na tanong ni Athena. Kaya ko gumawa ng bata. Gawa tayo? Mahinang hagik-hik ni Conrad. Malakas ngang sinapok ni Athena ang lalaki. Parang timang naman kasi kapag nalasing. Kapag sinuntok kita ngayon, isang bagsakan ka lang talaga, sinasabi ko sa'yo. Inis na wika ni Athena. Malayo pa naman ang tent ng mga lalaking sundalos sa kanya kaya nahihirapan na siya ngayon sa bigat ba naman ng lalaki na nakaakbay na ngayon sa kanya. I like you, Athena. Huminto sa paglalakad si Conrad. Lasing ka lang. Lika na. Mahinang hinatak ni Athena ang commander nila pero nakatingin lang ito sa kanya ng seryoso. Lasing o hindi, gusto pa rin kita. Pumipikit na wika ni Conrad. Abnoy, halika na nga. Naiinis na asik ni Athena dahil ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Hinayaan na niya si Conrad at nauna nang maglakad pero lumaki ang kanyang mata nang malakas siyang hatake ng lalaki at agad na siniel ng halik. Ungol ni Athena. Mahal na nga kita, Corpus eh. Wika ni Conrad habang nakahalik pa rin sa dalaga. Nang matauhan siya ay kaagad niyang itinulak ang lalaki. Huwag mo akong ginagawang obo ba? Lasing ka lang kaya ka nagkakaganyan. Galit na sabi ni Athena kay Conrad. Nakatitig si Conrad sa babaeng katabi at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Lasing siya kagabi at hindi niya masyadong naalala ang nangyari pero isa lang ang alam niya. May nangyari sa kanila ni Athena at kitang-kita niya ang dibdib ng babae ngunit hindi yon ang nakakuha sa kanyang atensyon. Kung hindi, nunal at balat sa dibdib nito nakahugis ng blurred na babae sa kanyang panaginip. Mahinang halinghing ni Athena. Masakit ang kanyang ulo at para itong binibiyak. Ibinuka niya ang dalawang mata dahil sa sinag ng araw ngunit ganoon na lamang siyang marahas na napatayo nang ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Conrad. Putsang nanay mo! Anong ginawa mo sa akin ha? Malakas niyang pinatid ang lalaki at muli na naman siyang napasigaw nang makita niya ang kahubaran nito. Ako itong lasing kagabi. Baka ikaw ang may ginawa sa akin. Ani Conrad sa babae habang nakangisi. Pero hindi niya pwedeng makalimutan ang nakita niya. Sigurado siya. Ibigay mo sa akin public ang damit ko. Sinasabi ko sa iyo, Conrad. Banta na wika ng dalaga. Come here. Saad naman ni Conrad. Isa. Ani Athena. 2. Mahal kita. Lumapit si Conrad at niyakap sa kanyang bisig si Athena. Ramdam niyang natigilan ito ngunit may alaala pa siya kagabi na sinabi niya sa sundalong babae na mahal niya ito at upang patunayan na totoo yon ay kailangan niyang ipakita kay Athena ang tunay na nararamdaman. Pinagsasasabi mo? Ogag ka ba? Galit na tinulak ni Athena ang lalaki. Mahal nga kasi kita, Corpus. Bakit ba ayaw mong maniwala? Sabi pang muli ni Conrad. Sa mukha mong yan, magtitiwala ako. Wag na. Hinablot ni Athena ang damit na hawak ni Conrad at inirapan ito. E di, liligawan na lang kita. Nakangiting wika ni Conrad dahil kahit ayaw pumayag ni Athena ay gagawin niya pa rin ang kanyang gusto. Minsan lang siyang mabuhay sa mundo at walang kasiguraduhan ang kanilang buhay kaya isusugal na niya lahat-lahat. Makasama lang ang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Stop me with your bullshits, Conrad. Alam mo may mga anak ako, kaya back off. Malakas na itinulak ni Athena ang lalaki at lalagpasan na sana nang mahawakan nito ang kanyang balikat at pinaharap siya rito. Mahal ko rin sila, Athena. Hindi mo yun nararamdaman at nakikita? Your kids are adorable.
At mahal ko ang triplets. Sa maniwala ka man o sa hindi. Seryosong saad ni Conrad. Single mother ako, Conrad ha. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko deserve mahalin ng mga lalaking kagaya mo. May sakit sa tinig na sabi ng dalaga. What? Anong hindi mo deserve mahalin? Naririnig mo ba ang sarili mo, Athena? Mahal kita bilang isang single mom o kahit ano ka pa man. Bakit ba sa tingin mo hindi ka karapat dapat mahalin? Tingnan mo naman minsan sa salamin ng sarili mo at makita mo man lang ang mga bagay na nakikita ko sa'yo. Maganda ka, matapang, masungit at kayang-kaya mong sarili mo. But once for a while, baka naman pwedeng maging babae ka rin. Baka pwedeng maging ikaw ka lang ngayon. Mahabang wika naman ni Conrad. Hindi na malaya ng sundalong babae na napapaluha na pala siya hanggang sa na-realize na lang niyang pinapahira na ito ni Conrad at mahigpit na siyang niyayakap at hinahalikan sa noo. Mahal kita, okay? Deserve mong mahalin, Corpus. Deserve mong pagmamahal ko. Asan ka pa? Commander mo na, boyfriend mo pa. Kindat ni Conrad kaya mahina niya itong kinurot. Hayop, parang di ka naman swerte sa akin. May instant mga anak ka na, may sniper na girlfriend ka pa. Kindat naman pabalik ni Athena. Their relationship bloomed like a flower during spring season. Namumukadkad at puno ng pagmamahal. Araw-araw na nararamdaman ni Athena na swerte siya kay Conrad. Alam niyang hadlang sa kanila ang maraming bagay, lalo na ang propesyon nilang dalawa at bawal yon. But they are willing to take the risk of losing their job para sa pagmamahalan nila. Ma, nasan ang mga bata? Tanong ni Athena sa ina pagkarating niya. Ay, pinagpaalam ni Conrad na aalis na muna raw sila. Sagot naman ng ginang, talagang may secret na lakad ang mga ito at hindi man lang siya sinama. Ay, talagang naisip pa ng mga yon na hindi ako isama? Nagtatampo na sabi ni Athena at mahina lang siyang tinawanan ng ina. Hayaan mo na, minsan lang magkita ang mga yon. Tinapik-tapik pa siya ng ina. Isa lang ang sigurado, si Athena at makailang beses na niya itong napatunayan na mahal ni Conrad ang triplets na animoy anak nito ang mga bata at bilang isang single mom, wala nang mas may isasaya pa sa tanggap at mahal ng lalaking mahal mo ang iyong mga anak. Sina Kuya Bami, umuwi na? Tanong ni Athena sa ina. May salo-salo na naman kasing magaganap ngayon at wedding anniversary ng kanyang mga magulang. 7 years ago, sa parehong event din, may nangyari sa kanila ng ama ng triplets at taon-taon yung naaalala ni Athena. Hindi niya alam kung muli niya na bang nakasalamuha ang ama ng mga anak at hindi niya lang alam ang mukha nito dahil marami rin sila ngayong bisita na sundalo. Nagsidasaan na rin ang lahat at bawat mukha ng dumarating ay tinitingnan niya ng maigi kung may kamukha ba sa triplets ngunit wala talaga. Hanggang sa parang tumigil ang kanyang mundo nang makita niyang papasok si Conrad. Parang nag-slow motion ang lahat at naging blurred ang mga tao sa kanyang paningin. He's looking at the man his heart is yearning for. At ewan niya ba pero nakikita niya ang triplets sa mukha ni Conrad. Mama! Mama! Malakas na sigaw ni Avatot ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Asan kayo galing? Tanong ni Athena sa anak at hinalikan ito. Sinama kami ni Papa sa shooting range. Matamis na ngiti ni Axer. At bakit mo tinuruang humawak ng baril ng mga bata, Commander? Tanong ni Athena kay Conrad na may hilaw na ngayong mga ngiti. Dahil sabi ni Papa, Mama, na hindi kayo palaging nasa tabi namin kaya dapat marunong kaming protektahan ang sarili namin. Paliwanag pa ni Eva. 7 anyos pa lang kayo ani Athena sa mga anak. I love you, Corpus. Wika ni Conrad sa tainga niya at niyapo siya. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo. Sinasabi ko sa'yo, Conrad, makakatikim ka talaga sa aking lalaki ka.
Umuusok na ang ilong ni Athena pero ewan ba niya at tuwang-tuwa siya sa mukha ng babae. Alam na rin niya ang totoo. Alam na niya. At paniguradong masasaktan niya ang babaeng kanyang iniibig sa katotohanan yon. 7 years ago, pumunta rin ako sa party ng mga magulang mo. Kasama ko mga kaibigan kong fresh grad na sundalo rin. May naging bet kami. Ikamang babaeng anak ng general. Mahinang sabi ni Conrad. Ramdam ni Athena ang lakas ng pagdagundong ng kanyang puso. Parang hindi siya makakahinga. Parang sinasakal siya. Lasing ako. Tapos may babae. Hindi ko na masyadong matandaan kung anong totoong nangyari. May balat siya sa dibdib at may nunal din. Utal-utal na wika ni Conrad habang nakatitig sa papaiyak ng si Athena. Nagising ako. I left her because I was scared. Hindi pa ako tuluyang nagiging sundalo at ayaw kong magkakompromiso kung alam ko lang. Nasasaktang wika ni Conrad. Kung alam mo lang na ako yon, aalis ka pa rin ba? Mahinang natawa si Athena, iyong tawa na nasasaktan. I am so sorry. Mahinang wika ni Conrad. Late na ang sorry mo ng 7 taon, Conrad. Ngiti ni Athena sa lalaking pinagkakatiwalaan niya. Athena, malakas na tawag ni Conrad pero hindi na ito muling lumingon. Lasing ako noon. Sigaw pang muli ni Conrad. Nanalo ka sa pustahan, hindi ba? Napayuko na lang si Conrad dahil totoo ang tanong ni Athena. Nakita mo ako, hindi ba? Nung tumayo ka, nung umalis ka, hindi mo man lang ba sinilip ang mukha ko? Tanong ni Athena sa lalaki. Nakita ko. Pero natakot ako. Nakayukong sagot ni Conrad. Natakot ka saan? Pagak na napatawa si Athena. All along, kilala pala talaga siya ng hinayupak na to. Hindi ko pa naabot ang pangarap ko. At sigurado kong kapag nalaman ng lahat na may nangyari sa atin, ay hindi papayag si General na takasan kong anak niya. Saad ni Conrad. Alam mong may anak tayo? Alam mo, hindi ba? Tanong ni Athena habang lumuluha. Nung sinabi mong may anak ka, doon ko lang nalaman. Sagot muli ni Conrad. Putsang nanay mo! Pinapaikot mo na naman ako! Putsa! Kilala mo na ako! Una pa lang, hindi ba? Galit na sinuntok ni Athena ang dibdib ng lalaki. Nasa labas na sila ngayon ng bahay ng kanyang mga magulang at wala nang mga bata. I was behind everything. Kung bakit ka na-assign sa Mindanao. Lahat-lahat. Pag-amin ni Conrad sa lahat, plano niyang mapalapit kay Athena. Ang hindi niya lang alam na mahuhulog siya ng sobra-sobra sa babae. Wow! Ang akala kong tadhana. O gaglang palang may gawa. Kamusta naman ang paglalaro mo sa akin? Masaya ba? Hilaw na tawa ni Athena. Mahal kita, Athena. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Alam kong maling ginawa ko. Pero hayaan mo naman sana akong bumawi. Hindi ko kayang mawala kayo sa buhay ko. Dahil kayong buhay ko. Wika ni Conrad. Sa tingin mo, kaya pa kitang patawarin? Pinaglaruan mo ko, Conrad. Yung laro na nakakapaso kaya bahala ka sa buhay mo. Galit na sinuntok ni Athena ang lalaki. Mahal ni Athena si Conrad ngunit napakasakit ng ginawa ng lalaki sa kanya. All along, pinaglaruan siya ng lalaki. Hindi masusolusyonan kung ano man ang problema sa alak-alak na yan, anak. Mag-usap kayo ni Conrad. Abay, ang tatanda nyo na para lang sa kaunting away. Tandaan mo, kapag mahal mo, papatawarin mo. May anak kayo. Hayaan mo namang mabuong pamilya ng mga bata. Wika ng kanyang ina. Ang sakit kaya ng ginawa niya, Mami. Naiiyak na wika ni Athena sa ina. Normal lang na masaktan kapag nagmamahal. Ikaw din, alam ko namang mahal ninyong isa't isa. Bakit pinapahirapan pa ninyong inyong mga sarili?
ang kaunti lang ng oras sa mundo. Ilaan nyo na lamang sa pagmamahalan kasamang inyong mga anak. Payo pa ng kanyang nanay. Tama nga naman ang ginang, kaya pinatawad na rin ni Athena si Conrad. Hay, sa wakas! Magkakasama na ulit tayo sa isang bahay. Huwag na kayong maghiwalay ni Mama, Papa ha? Para kayong mga bata. Irap pa ni Ace sa kanila at natawa na lang silang nagkatinginan. Copy that, sir. Malakas na wika ni Conrad. God! You scared the hell out of me! Ani pa, Axer. Akala ko talaga magiging dahilan na naman ng away ninyo para hindi ko na-pursue ang crush ko. Nakasimangot na sabi ni Eva na nakakuha sa buong atensyon ni Conrad. Ayan, pirmahan mo yan, Avatot. Kasunduan niya ng pamilya. Seryosong inilapag ni Conrad ang kapirasong papel sa lamesa. Ano naman to, Papa? Tanong pa ni Eva. Nakasaad dyan sa kontrata na yan na hindi ka pwedeng magkaroon ng boyfriend hanggang 60 years old. Wika pa ni Ace sa kapatid. Ang sino mang lalabag sa kontrata ay magbabayad ng 100 milyong piso. Dagdag na wika pa ni Axer. No! Ayaw kong pumayag. Manghihiram ako ng pera kay Daddy Lu, Tito Art. Bugnot na sagot ni Eva at inista paalis ang kontrata kuno. Malakas na lang siyang natawa. You can have as many boyfriend as you want, anak. Pero kapag 18 ka na muna, ha? Sabi ni Athena sa anak na babae. Nakangiting tumango si Avatot at binilatan ang 3 lalaki. Nakatingin si Conrad sa kanyang pamilya habang masayang naghahabulan ito sa kanilang garden. Wala na yata siyang mahihiling pa dahil sobrang saya na niya at tunay na niyang nahanap ang pagmamahal. Patuloy pa rin silang nagsiserbisyo ni Athena sa bayan at tuluyan na rin nilang tinali ang sarili sa isa't isa. Pinakasalan niya ang babaeng una't huling bumihag sa kanyang puso. Commander Conrad is now happily married with his ever-gorgeous, badass wife and ever-loving triplets. Kompleto at payapa na siya kasama ang pamilya. Thank you for this wonderful family corpus, my commander. Bulong ni Conrad sa tenga ng asawa. Mahal kita, Conrad. Kaya huwag ka nang ano riyan? Yakap naman ni Athena sa asawa. Sa kampo, akong commander. Pero pagdating dito, under desire mo naman ako. Ikaw ang commander eh. Pero mahal naman kita kaya ayos lang kahit alilain mo ako habang buhay. Natatawang niyakap na lang ni Athena at pinugpog ng halik sa mukha ang asawa. Abay dapat lang.